hindi ko na ata makikita ang Canada. Kasi nga di na ako makahinga, oxygen na. Okay. Pero dasal lang kami ng dasal ng mag-asawa. Bago kami pumunta dito, may mga nagdi-discourage sa amin. Bakit ka pupunta ng Canada? You'll go back to zero. Yes. Mag-a-adjust ka na ng panibago. May hirapan lang kayo. Basta ang naging prinsipyo ko lang that time, hindi bali ng mahirapan ako. Basta ma-witness lang ng mga anak ko na nagsusumikap kaming itaguyod sila kahit nahihirapan. Wow. Isang solid na araw sa inyong lahat at welcome back sa ating kwentuhan session. At sa araw na to, meron tayong isang bisita dito na kagaya din namin na galing sa Singapore na maglalahad ng kwento nila, maglalahad ng story nila kung bakit sila nag-move dito sa Canada. At ako ay talagang sobrang excited na naman dahil itong taon to is a good friend of mine. He is a good father and a very good provider sa kanyang family. At kakagraduate niya lang din ng business management course last December 2022. At sa lahat ng nakilala kong tao, eto lang ang tao na may kaparehong pangalan at apelido. So hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, let's all welcome Paulino. Kumusta bro? Kumusta? Maayos naman bro. So ano bang lately pinagkakaabalahan mo? Alam kong medyo magandang trabaho mo ngayon di ba? Okay, currently nag-work from home ako at the same time. Medyo busy din sa mga tulong-tulong sa church. Okay. Kasi may marami tayong mga kaibigan na bagong dating dito sa Canada. From Singapore din? From Singapore and Philippines. So, we want to make sure na meron silang community pagdating dito. Diba? Oh, that's para good. hindi sila mainip. Yes, and they will have that sense of belongingness. Yes, napakahalaga niyan bro. Kasi, pag bago ka sa isang lugar, you really have to find a community. At yung community na pinasukan natin, is a church community pa. It's very, parang kung may hahanapin kang samahan, isang best na samahan mo is church talaga. Tama yan. At saka siyempre, ang line ng biniyahe from Philippines, Singapore to Canada, di ba? Yes, bro. Ilang milyon na yon. So, imagine yung new environment, no culture. Yes. So, ano ba naman yung tayo medyo naka-adjust na? Tulungan din natin yung newcomers. Yes, bro. Gandang pakinggan. Kasi, imagine from Philippines to Singapore, I can say 3.5 to 4 hours. Pilipinas to Singapore and Singapore to Canada. Bro, 23 hours ako sa biyahe na plano. Ikaw, sa puwet. ilang hours biniyahe nyo? Almost 24 hours din kasi meron kaming stopover that time sa Korea. Korea. Ako, Taiwan. Stop ako doon ng 4 hours then all throughout na. Kagandahan lang doon sa biyahe ko kasi wala akong katabi noon. So, inangat ko yung mga armrest nila, doon ako nakahiga. So, ilang kayo nagpunta dito lahat-lahat bro? My wife and our 4 children. And then that time, nung pumunta kami, may bit-bit pa kami 2 bata. May extra 2 bata May extra 2 bata na pinasabay sa amin. So, totally 8 kami, kayo? 8 kaming bumiyahe. Wait, yung bata na yun is relatives niya rin? No, actually, they are complete strangers that time. So, kasi nag-pandemic and then parang medyo matagal bago nila makuha yung mga bata. Tapos naghahanap sila ng may makakasabay. Pero, di ba, usually, dapat above 17, 18 years old, di ba? Yun yung pwede magbiyahe ng walang... Oo, pag nasa legal age, tapos dependent ka, pwede ka magbiyahe on your own. Pero kapag minor ka, kailangan meron kang accompanying adult. Pero yung nakasabay nyo? Wala silang accompanying adult, kaya naghanap sila that time. Kayo yung ginamit na So na-meet nyo sa airport? No, di namin talaga sila kakilala. Merong group chat yung school namin na parang nakita nila... Wait, group chat dito sa ano? Group chat dito. Okay. Sa Canada. Tapos nakita yung profile. That time, nasa Pilipinas, nagdadrive ako, tumawag siya sa akin. Yung nanay yun yung tumawag. Naramdaman ko yung yung longingness na makasama na yung mga anak niya. So, without a second doubt, umuo agad ako. Tapos ako na-realize, first time ko magbibiyahe ng Canada. Ang dami kong bit-bet. Pero alam, pinag-pray ko yun kasi wala naman accidente talaga sa lahat. Yes, and now, we're very close with that family. Oh, that's good. So, parang ang tagal na namin magkakilala. Yung group na to, student group to? Student group. So bago ka, yung nagpa-process ka ng paper mo papuntang Canada, may sinalihan kang group of Filipino under Messenger, nasa Messenger, na dun kayo nag-meet lahat na, okay. Doon. So bro, track back muna tayo ng kaunti lang. Originally, saan kayo ba ni Mrs. ang province nyo?
We're from Pampanga. We're Pampanga both from talaga. Pampanga. Born and raised sa Pampanga Yeah, talaga. born and raised in Pampanga. We didn't know each other until mag-college kami. Oh. So Pero you're attending the same school? we attended the same school. We were attending the same church. Pero hindi kami nakikita sa church. Wow. Di ba? Small community lang yung church eh. Hindi kami nakikita. Pero yung nag-invite sa akin sa church, kapatid niya. Okay. Pero nagkakilala na kami nung college sa school. And then, galing, yun, nagkakasabay kaming umuwi. Mm-hmm. Doon na lang nagkakilala nung pasabay na kami umuwi. At nakatira kami sa isang boarding house. Hindi kami kayo nakikita. Ang galing. Di ba merong pinagtagpo pero hindi pinagtadhana. Kayo naman, hindi kayo tinagtagpo, pero pinagtadhana. Oo, ganon. Tapos bro, sa Pilipinas na ba pinanganak yung mga anak mo? No. Sa Singapore. Lahat Singapore. Sige. Yung tatlong babae sa Singapore, yung lalaki sa Pilipinas. Lalaki sa Pilipinas. So, nung kailan kayo nag-move sa Singapore nung mga panahon? Okay, we got married in March 2007. 2007? After naming ikinasal, nagkaroon ng series of miscarriage yung wife ko. Okay. So, nakadalawa kaming miscarriage. Wow. Ang advice namin ng OB that time na wala mo ng loving-loving. Yes. Kasi nga, nakadalawang na kami, di ba, okay. miscarriage. And that was the time na sumakay ako. Ito, isang magandang testimony to. Kasi that time, solid ng kwentuhan. Oo, kasi sumakay may jeep noon, Angeles yun papunta sa boarding house na tinitirhan namin mag-asawa. Tapos narinig ko lang yung EPEC ng Singapore. Kung naaalala mo, EPEC stands for Employment Pass Eligibility Certificate. Oh, yes. Alam ko yan. That time. So, nakikinig lang ako. So, uso na yung mga tolits noon So, nakikinig ako sa kwentuhan ng iba. Hanggang sa na-curious ako, bumaba ako sa internet shop. Tapos, ni-research ko yung EPEC, kung ano yon. Tapos, submit lang ako ng documents. Then, after a while, may na-receive ako letter na natanggap ako for that EPEC program. Gano'ng katagal yung pinaghintay mo? 1 month. 1 month lang. Mabilis. So, tamang-tama, nung sinabi ng doktor na kailangan mag-abstinence muna kasi nga may series of miscarriage, yun yung naging way para pumunta ako ng Singapore. So, nauna ka muna? Nauna ako. Okay. That is 2007 din. Oo. Okay. Pumunta ako ng Singapore October of 2007. Okay. Syempre, newlywed lang kami that time. Yes. Diba? Few months dapat pa na kung magkasama pa lang kayo lagi. Oo. Nung nag-work na ako, sabi ko parang ang tagal naman nito. Pinapunta ko na siya agad. So, ano yung unang naging work mo sa Singapore? Nag-work ako sa hotel. So, meaning to say, nung paglipad mo sa Singapore nung December 2007, employed ka agad? Hindi pa. As a tourist muna? Tourist muna. Okay. Pero you are eligible to stay for 1 year para maghanap ng trabaho. Oh, solid. Okay. Pero buti talagang well-equipped ka pagdating sa financial bro. Kasi kung magastos din ang Singapore. Isa sa pinakamagastos sa bansa, ang Singapore, kung di nyo alam, isa rin doon. Pero ang dala ko noon, hindi ako magkamali, 15,000 pesos lang. $300 that time. 15,000 pesos. Talagang sapalaran lang talaga. Okay. Sige. So yun lang ang dala ko noon, 15,000. Tapos, naano pa ako noon nag-go pa ako sa agent. Agent? Nagpa-agent ka ba? Ng employment? Dahil sa bahay. Okay. Agent ng bahay. Okay. So after a while, pinapaalis kami. Yung pala titirhan namin, nabenta na. Pero bayad na kayo for, bayad na ako. Pang ilang buwan? 1 month lang naman. 1 month lang. Tapos pinapaalis kayo? Pinapaalis na 1 week pala ako, pinapaalis na. Buti nakakuha ka ng bago lilipatan mo agad. Well, nakitira ako doon sa kaibigan noon, wherein doon ko na-experience yung natutulog talaga ako sa floor, na malig na floor. Tapos may nakilala akong helper sa Singapore. Nakapangasawa siya ng Eurasian. Tapos helper ng, katulong. Dati siyang helper, nakapangasawa ng Eurasian. Okay. Singapore yan na Eurasian, ang lahi. Tapos, meron siyang spare room, yun yung maid's room. Parang stock room lang siya. Pinaret niya sa akin yun. And dahil sa palaran, nung pumunta na asawa ko, so, sa isang maid's room, alam mo, yung space natin na to, ganun lang siya kalaki. Parang yung bomb room ba yun? Yung bombshell room? Mga bombshell. Ganun lang kalaki. Oo, so dumating siya doon, dalawa kami doon. Tapos, dumating pa yung mga pinsan. So, naging 4 kami doon sa kwarto na yun. Grabe, sige. Tapos, tawag dito,
Ilang buwan, araw, nagstay ka doon o ano? Sumaglit lang, mga few months lang kami doon. Months din, bro, months Few din. months. Pero yung panahon na yun, nakakuha ka na ng work mo? May work na ako noon. Nakakuha ka na? In less than a month, nakakuha ako ng work sa Singapore. Yun yung sa, hotel. Sheraton Hotel ba? Hindi, Holiday Inn. Holiday Inn, Holiday Inn, baka naman. Baka naman, Tapos, gaano katagal kang nag-work sa Holiday Inn? Nag-work ako doon for a year. A year as front office. Sa front office. Sa front office. Bagay sa'yo kasi tipong pang boy next door, mga dating siguro mga age mo na yun. Nakakatawa pa nga kasi di ba, payat lang ako dumating din. Sa hotel na yun, buffet yung pagkain lagi. Free meals. Siyempre. Breakfast, lunch, dinner to supper. Buffet. Okay. So, tumaba ako, nagpalit ako ng uniform. Tapos after a while, tumaba na naman ako. Nagpalit ng uniform. Tapos tumaba na naman ako, nagpa-resize na ako. Paano ba yun sa hotel, bro? Pag nagugutom kayo, punta lang sa kitchen. Ganun ba sistema doon? Hindi naman, pag-break mo. Pag-break mo. O kaya pagdating mo, bago mag-start ang shift mo, kung gusto mo kumain ka. Tapos meron kayong para sa employee doon or pitas lang kayo ng pitas doon, ganun ba? Meron talaga meron talagang employee lounge. Oo. So, buffet din ang pagkain doon. Nandun lang. So, kukuha ka lang doon. Kukuha din doon. Oo. So, going back, nakatatlong palit na ako ng size ng uniform. Within a year? Within a year. Kinausap na ako ng director. Sabi niya, sa susunod na magpapalit ka ba ng uniform mo, ito-terminate na kita. Hindi nga, bro. Pero biro lang yun. Sabi, palaki na ako ng Akala ko kasi kailangan Adonis ang itsura mo sa front desk. Akala ko gano'n ang joke na lang yan, pero palaki na ako ng palaki. Okay. So, a year ka lang nag-work doon? A year lang. Tapos si Mrs. hindi pa nasunod ng panahon na yun? Sumunod siya ng after 3 months After 3 months? Sumunod din siya sa Singapore and doon din siya nag-work sa reservations naman. Sa same hotel din? Same hotel. Ay, maganda. Akala nga, alam naman, K-po, mga... K-po. Alam ba sabihin natin sa kanila? Alam ba yung K-po Singapore? Pakialamero? Mga pakialamera, mga marites. Mga marites. Ayan, okay tuloy. Yun. So, ganun. Pinagchichismisan kami kasi sa reservation sa backroom siya nag-work. Okay. Madalas night shift ako, mag-iiwan ako ng Milo, tsaka sa table niya. Chinichismis talaga kami. Na bawal yung ganun? Bawal. Pero di na alam, mag-asawa na kami that time. So akala nila mag-jowawers lang kayo ng panahon na yun. Hindi nila alam. So, nung pinasok, kasi alam ko sa Singapore, usually hindi pwede magtrabaho magkakamag-anak sa isang company. No? Dito sa Canada pwede. Kasi kahit sa company namin, magnanay, parehong amo namin. Kaya di rin namin sinabi that time na mag-asawa kami. Safety purposes din naman. Pero alam na general manager namin. Okay. At least, good thing yung general manager. Christian din kasi yun. Understanding. Oo. Okay. So after a year, tinamad ka? Or... No, hindi kasi nabuntis siya. Okay. Diba? Syempre, for few months, magkaiwalay kami, tapos sumunod siya. Okay. Tapos, mga ilang months na rin, nabuntis na naman siya. Syempre, sabik, bro Tapos... Shout out, Mrs. Nabuntis siya, and then, pag nasa train siya, MRT, hinihimatay. Wow. Yun yung parang magsasara na yung pinto, siya hihimatay. Parang napakadelikado. Okay. Doon na kami nag-decide na mamili ka yung career mo or yung pregnancy mo. Kasi yung career, pwede mo naman balikan yan. Pero yung pagkakaroon natin ng anak, baka hindi na tayo magkaroon ng chance. So, yun na si Shikaina. Yun ang panganay namin. So, si Shikaina ay ipinanganak sa Singapore? Sa Singapore. Anong month siya pinanganak? November 2008. 2008 na kasi. So, si Mrs. nagstay na lang sa bahay. Sa Singapore lang din. Tapos, si Shikaina pinanganak na. So, ang ganda niyan, bro. So, pinanganak si Shikaina. Ang laki ng nagastos mo for sure. Kasi, originally, manganganak dapat siya sa Pilipinas. Kasi nga, mahal manganak sa Singapore, di ba? Alam natin. Ang nangyari, di ba, sensitive pregnancy, tapos, nagbi-bleed, sinabi ng doktor, you're not fit to travel. Yes. So, wala kaming choice. Di ba? So, another testimony naman yun, bro. Kasi di ba, magkano ang sweldo natin bilang starter sa Singapore? 1.8. Yung mga, 1.8 lang doon that time. 1,800 Singapore dollar. Yung mga panahon, kasi 2008 ako nagpunta, yun yung mga starters ng mga S-Pass sa Singapore. Pero ako noon, naka-employment pass ako. EP ka, dapat 2.5 ka, bro. 1.8 lang, naka-EP ako noon. So, siyempre, iniisip mo, ang mahal magpa-check up sa Singapore. No, there was a time, F1 season. F1 season. Nag-work ako sa front office. And then,
So sabihin natin saglit, guys, yung F1 season, yun yung panahon na may mangyayaring F1 race sa Singapore. Oh, correct. Okay, tuloy. Yun. So, night shift ako, mag-isa lang ako naka-duty plus may manager. Okay. Yung manager ko nasa likod. Tapos, may German na padating, laseng. Oh. May kasamang 2 Pilipina. Uy, happy-happy. Siyempre, gusto mag-happy-happy. Oh, siyempre. Sabi kong gano'n, parang medyo against ako sa mga gano'n. Tapos kapwa pa natin Pilipino. Yes. Pilipino ano. Sabi ko, I'm sorry, our full house ngayon, there's no available room. Sinabi mo lang yon. Sinabi ko lang yun. Dahil hindi ka agree dun sa activity na gagawin. Activity na magkakasama sila ng mga kababayan. Yes. Okay. So, sabi ko, we're full house, there's no available room. Tapos nagalit siya, ganyan-ganyan. So, sabi ko, okay. Sabi ko ngayon, kung nag-i-insist talaga siya, tataasan ko na lang ang presyo. Oh, okay. Sige, we have an available suite room right now and this is how much it costs. So, dahil gustong-gusto niya talagang mag-check-in that night, kinuha niya yung rate na yun. Magkano yung rate na yun, bro? Times 3 ko yung rate no. Pwede kayong mag-presyo? Yes, pwede. Wow, hindi ko alam yan. It's an upgrade. Upgrade yun. So, tuwang-tuwa siya. So, dahil tuwang-tuwa ang German, binigyan niya ako ng $100 tip. See, na-bless ka pa, bro. Nabless ako, $100 tip. Tapos, umakyat na siya sa room nila. Lasing nga. Hindi pa pasok-pasok yung susi. Tumawag ngayon. Sabi niya, pinaglolo ko mo ba ako? Akin yung 100 ko. Tapos niya, sira yung binigay mo susi. Sabi ko, pupunta ako dyan. Okay. Hindi lang niya ma-shoot. Nung na-shoot ko yung susi, bumukas. Diba? Tuwang-tuwa na naman. Hindi siya inassist ng 2 chicks niya? Lasing din eh. Lasing din. Hindi nila ma-shoot. So ako, sinunod ko yung susi. Bumukas. Okay. So dahil tuwang-tuwa siya, binigyan niya ulit ako ng $100. Uy, solid mo! Since you've been so helpful, 200. Sabi niya gano'n, here's another tip for you. So tinawagan ko agad ang misis ko. Sabi ko, mag-ready ka na. Pwede ka na magpa-check up bukas. Tignan mo, sabi ko, kahit lasing kayang gamitin ng Panginoon. Yes, bro, ang galing yan. Ang galing, grabe, ang galing. Yun yung sa hotel mo, no? Sa hotel. Sa hotel. Yun yung mga little miracles na ginagawa na Panginoon. Yes, diba? Alam mo, Lord, paano kami bukas check up niya? Hindi naman sapat yung niya. Kasi nga 1.8 lang ang sweldo, di ba? 1.8 lang. Tapos ako lang nag-work. Siya hindi siya nag-work. Tapos talagang masinsin mong sinisinop yung pera nyo. Kada may papasok, napupunta, na-allocate siya sa mas importanteng bagay. Exactly. Yung 200 tip na nakuha mo, ginamit mo sa pagpa-check up kay Mrs., di ba? Galing, bro. So, after nun, nag-move ka na sa bagong company. Yeah. Nung nagkaanak na ako, nagkaroon ako ng offer sa Citibank. So, wait, akat ko lang na mabilis, bro. Nung pinanganak si Shekinah, is she considered as Singapore citizen? No, not at all. Yan yung issue sa Singapore. Not at all. Not at all. Pagkatapos mong gumastos, ang solid na solid talaga. Malaki. Anong niya? Status niya? PR ba? Na-PR naman yung panganay namin. PR? I-apply nyo pa rin siya? I-apply mo pa rin. Hindi siya automatic PR yung nilabas? I-apply mo. Pinanganak siya 2008. At that time, medyo, lenient pa sila. Okay. So, pagka-apply namin sa kanya, after few weeks lang, approve na. Few weeks? Few weeks. Okay. Approve yung PR niya. Approve yung PR niya. Tapos kayo hindi? Hindi. PR na kami nun eh. Na-PR din kayo? Na-PR din kami. Dahil kay Shekinah? No, na-PR kami bago siya. So, nung nasa hotel ka pa lang, nag-a-apply ka na? After 6 months pa lang ako sa hotel, nag-apply ako ng PR, na-approve kami. Wow! Sa Singapore nun. Ang tindi bro. Kasi nung nag-apply ako, hindi ako na-approve nung, oil and gas ako nagtatrabaho nun. Hindi ako na-approve. So, na-PR ka na, tapos si Shekinah na-PR na. Na-PR. Tapos, saan ka na nag-work ng mga panahon na yun? Nung pinanganak si Shekinah, sa hotel pa rin. As after na sa hotel? Siyempre may anak na kami, hindi na kasya yung sweldo. Yes. Tapos na PR. Ito pa yung ginawa ng company nun. Dahil PR, ibababa na yung sweldo mo kasi hindi ka na expat. You have to follow yung local rate. Okay. Yun ang ginawa nila. Binawasan nila yung sweldo ko. 1.8 talaga, babawasan pa ako kailan ka nagkaanak. Talaga? Okay. So, nagkaroon ako ng offer sa iba, which is sa bangko. Doon ako nag-start mag-work sa financial industry. Okay. Sa ka doon? Sa saang bangko? Sa Citibank. Citibank. Pero hindi rin ako tumagal doon, bro. 1 month lang ako. Kasi pressure yan, bro. Pressure. Oo nga. Tapos, hanggang sa mapunta ako ng Singapore Telecommunications. Okay. Nag-work ako for 2 years ata doon. 2 years. And then, hindi kami magkaanak Ulit, okay. Kasi lumipat na ako ng bangko ulit sa DBS. DBS, bangko ko yan. Nung nag-work na ako sa DBS, doon na dumating yung pangalawa.
Okay, Si Anika. si Anika. Nung si Anika na, in-apply namin ng PR, doon na yung dilubyo. Kasi wala na, reject na. Why? For some reason, di namin alam bakit. Kasi PR kayo, yung Oo. pangalan niya PR, ito hindi PR. Hindi PR. Okay. So, reject. Ano siya, long term na lang? Long-term visit pass na lang. Okay. So, same thing din nangyari sa pangatlo, pang-apat. Same Ganun. thing, wala. So, ang PR lang doon, si Shikai na. Si Shikai na lang. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Wala na. Wow. Parang Wala na. isa lang yung pinagbigyan nila ng ano. Isa lang. Oh. Tapos, anong kasunod na nun? So, pinanganak na yung pangalawa, hindi siya na PR. Long term lang. Pag long term ba, bro, may binabayaran kayo every month? Every year. Every year para sa Yung bata. renewal ng mga pass nila. Renewal, okay. Kaso yung ano, alam mo yun, yung jahe, di ba? Sobra. Yung oras na gugugulin mo, Yes. pipila ka, bit-bit mo yung mga bata. Yun din. Tapos yung mga documents na ipe-prepare mo, napakadami. Oh. So, hassle talaga. Pero lakas din ni Mrs. kasi ikaw nagtatrabaho, si Mrs. nagbabantay ng 2 bata niyo yung panahon na yon, kaya niya, di ba? Kaya, nag-stop lang siya nag-work nung nabuntis siya sa pangatlo. Pangatlo. So, I told her to stop para makapag-focus sa mga bata. So, meaning to say, nung dalawa na yung anak niyo, nag-work pa rin siya nun. Pero sino nagbabantay sa mga bata? May helper kami. Kumuha na kayo ng helper Kumuha na nun. kami ng help. So, meaning doon sa bago mong trabaho, maganda na ibigay yung sahod sa'yo. Medyo okay na. Afford mo nang kumuha Medyo ng umaangat helper. naman ng konti. Oo. Anong company na yan? Isa ano? Nasa DBS na ako. DBS na yan. Mm. So, Paano ba? Actually, nagkaroon kami ng malaking savings muna nung nasa Singtel ako kasi na-favoran ako na binigyan ako ng bonus na 7 times 7 ng sweldo. wow. Oo. Times 7 ang sahod Times mo. 7. So, kung ano yung monthly salary, times 7, yun ang naging bonus ko that time. Oh, So, parang doon kami dito. nag-start na nagkaroon Okay. ng ipon. Oh, okay. Oh. Yun. Tapos, napirata lang ako ng DBS. Mas malaking sahod binigay Mas sa'yo. malaki sahod. Grabe. Kaya nakaipon. Kaya nga, yun yung mga nakakamiss din talaga sa Singapore. Kasi ako, ayoko na lang i-mention sa vlog natin kung magkano yung sahod ko. Pero ang kagandahan, kasi nag-work ako sa Japanese company, pero ang project namin is SMRT, yung train station. I work as a document controller. Every December, bro, 13-month pay meron ka. Every Chinese New Year, 3 months bonus plus basic salary mo. Kaya kami ni Mrs. noong panahon around the world din kami noong panahon. Makakaipon ka talaga. Makakaipon ka. Oo. Well, yun naman kagandahan sa Singapore if you are a career person. Makakita ka talaga ng magandang trabaho. Yes, bro. Ng magandang pasahod. Magandang pasahod. Pero pag nagkaanak ka na, nagkapamilya, it's a totally different story. Yes. Ibang-iba na. Yes. Iba rin yung challenge mo as a family. As a family. Dumating sa point na iniisip ko na lang na parang ang talent at tax ko lang ang habol ng bansa. To be with my family, parang hindi niya priority yun. Oo. Diba? So, yun, pinanganak mo na yung pangalawa mo. Tapos, ilang years ang lumipas bago sumunod yung pangatlo mo? Naku, 3 months pa lang si pangalawa, buntis na ulit sa pangatlo. Ang lupit, bro! Ang lupit! Magulat nga kami. Hindi, bro. Yung mga panahon na miscarriage, bumawi naman. Bawing-bawi naman. Bawing-bawi naman ngayon. Yung akala na hindi na kami magkakaanak, dire-diretso naman sila. So, after mga anak si Mrs., after 3 months, jaundice agad siya. Ang bilis, Okay. Di ba? Sabi ko, si ano na yun? Anong pangalan na yung pangatlo mo? Si Eljo. Si Eljo. Okay. Our only boy. Mag-isa lang siya lalaki. Okay. Siya naman ngayon. Pangatlo. Tapos, DBS ka pa rin nun? That was 2000. No, wala na ako. Wala na, lumipat Nasa insurance company na ako. Insurance company na. Okay, lumipat ka na. Oo. Lumipat na ako. Naging parang self-employed na ako nun. Dahil sa insurance company nun? Yung dating naging business mo. So, ikaw yung nakaisip ng business na yon? No, yung insurance agent ko, in-invite ako to join the company. So, in-explain niya sa akin paano yung takbo ng business. Kasi, if you are permanent resident, meron silang ibang scheme eh. Okay. Parang siya, sarili mong business talaga. Pero, pwede mo lang i-represent yung company na yon. Kasi well-regulated sa Singapore eh. Oh, okay. Not unless you're a broker, hindi ka pwede mag-represent ng iba't ibang kumpanya. Oh, ang galing naman. Pero if you're a consultant, isang company lang ang pwede mong i-represent. Okay. That time, yung AIA nga yung pwede ko lang i-represent. Sa AIA yun. So, yun ang nirepresent mo, pero ikaw yung may-ari ng sarili mong negosyo. Yes. Ang galing din. Tapos, tumagal ka rin ng ilang... Doon ako tumagal. Doon talaga tumagal. Oo.
Yun yung panahon na nakakapagdalawang katulong ka na sa bahay. Grabe, solid yung mga panahon. Pero yung mga travels namin, wala akong ginastos doon. Nakapag around the world kami without any single penny na lumabas sa from your pocket. Dahil yun sa business. Wow, ang galing, ang galing. Sobrang laki. So, pang anong year mo na pinanganak si ano mo? Pang anong year mo na pinanganak yung bunso mo? 2015. 2015. Nandun ka pa rin sa business na yun? Walis lang ako sa business na yun 2019. 2019. Kasi naisip mong mag-move na lang sa Canada, di ba? Hindi pa. Hindi pa rin. Magka-pandemic. 2000, ano? 2000, patapos na yung ano, di ba? Last quarter ng 2019, nag-start na yung COVID. Okay. Although wala pang lockdowns noon, in and out ako ng Singapore. Papuntang iba-ibang bansa? Pilipinas na lang. Pilipinas. In and out, Singapore, kasi sila nasa Pilipinas na nun eh. Pinauwi mo na sila? Pinauwi ko na muna sila kasi tumigil na ako sa business. Kasi I'm thinking of doing something else. Something else. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So pinauwi ko sila. Okay. So nauna sila. Tapos pauwi-uwi na lang ako. Until such time na umuwi ako ng Feb of 2020. Feb of 2020. Wala na, lockdown na. Tapos, hindi ka pwede pumasok ng Singapore kung hindi ka PR. Yes. Diba? Kahit gusto ko isabay yung buong pamilya ko, ang makakapasok lang ako, asawa ko, tsaka panganay. Tsaka yung panganay, kasi lahat kayo PR. Oo. Paano naman yung tatlo? Yes. Isingit ko lang saglit, bro. Kasi nung mga panahon na nag-lockdown sa Singapore, ang dami kong mga colleague doon na from India, na nagbakasyon sa bansa nila. Then, terminate na sila ng company. Hindi sila pwedeng bumalik kasi they have the fear of they might carrying the virus. Especially, alam mo naman, di ba? Isa sa pinakamaraming na-infect talaga sa bansa nila. So, yun din yung pinag-ingatan. So, ang ginawa nila, generalize na lang. Kung magdadala ka ng sakit galing sa ibang bansa, might as well wag ka na bumalik. Di ba? So, yun yung time na naisip mong hindi ka makakapasok, nakasama yung buong pamilya, might as well, mag-move na lang sa... Hindi pa noon. Tinry namin magnegosyo ng asawa ko sa Pilipinas. Okay, ano negosyo? Nagnegosyo kami ng, ang tawag dito, frozen goods. Longganisa, tocino, mga ganon. Mga siomai. Siomai. Siopaw, mga ganon. Okay. Wala kami longganisa, tocino. Pero basta mga frozen goods. So kami lang din yung nagde-deliver. Kasi di tayo, may family tayo, di tayo pwedeng ma-zero. Hindi pwedeng tumigil, bro. Di tayo pwedeng tumigil, di ba? So nag-business kami. Pero dahil nga puro lockdown, wala ring bumibili kasi sino ba naman makakalabas sinuhuli ng pulis, di ba? So kayo rin yung gumagawa ng product na yon. Ano kami? Nag-aangkat kayo? Para kami pinaka-main distributor ng lahat ng mga franchisee. Maganda rin. Maganda rin. Dahil lang sa lockdown na yan. Ang hirap. Ang dami mong products, ang dami mong order, hindi mo ma-deliver. Kasi nga puro lockdown. Pinagbabawalan. Tapos, so, paano naging sistema na yan, bro? So, okay naman ang kita, pero sabi kong gano'n, parang hindi to sustainable. So, we have to find ways kung paano natin mapapalago pa yung savings na meron tayo. Tapos doon na, yung pamangkin niya na nasa Australia, tinawagan siya na mag-offer nga ng mag-aral ako sa Australia and ino-offer nila yung bahay nila. Kaso nung nag-research ako, doon ako naging yung parang eye-opener sa akin. Tapos nag-research na ako paano mag-migrate ng Australia, through student pathway. Tapos nabasa ko doon. 2000 ano yan, bro? 2020 na? 2020. 2020, okay. 2020. Ano yun? September 2020. Okay. So, September 2020. Sabi ko, nag-research ako, ganun. Sabi ko, parang, sarado naman ang border. Kahit ma-approve ka, hindi ka makakapasok. Hindi ka makakapasok, Tapos, nag-research ako, New Zealand naman. Ganun din, sarado ang border. Sabi ko, yung pangatlo, tingnan ko, Canada. Bukas ang border. Pasok! Pasok, di ba? Okay. So sabi ko, hinahanap ko dati kung saan kasi ang ultimate goal namin, kung saan ako, dapat doon din sila lahat. Yes. Kasi di ba, when God created the family, they are meant to be together. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Singit ko lang saglit, bro. Ang ganda nung narinig ko sa'yo na yan. Yan yung isang reason kung bakit yung mga kaibigan ko na nagtatanong sa akin, nung kinasal kami ni Mrs., ba't hindi pa daw kami agad nagbe-baby? Dahil pag pinanganak ko yung anak ko sa Singapore, unsure kung mapi-PR siya or hindi. Might as well, baka umuwi sa Pilipinas yon. Kaya dito na kami sa Canada, nag-build ng family namin. Established na kami at, not really that super established, but, PR na at
Siguradong makakasama ko yung anak ko. Kaya dito. Okay, bro. Which is, yun ang naging usual na setup ng mga family sa Singapore. Mga anak doon or mga anak sa Pilipinas, may iwan ng bata. May iwan ng bata. Malungkot, Ang dami nun, bro. Ang dami niya kababae na. Tsaka lalo sa magulang, mahirap din yun. Diba? Mahirap yun. Kaya ang goal ko talaga, kung saan ako, dapat doon din sila. Yes. Especially yung formative years nila. Kailangan meron silang parent physically na maggagabay sa kanila, natuturo sa kanila. Yung father figure na makikita nila. Yung father figure tsaka mother figure, dapat nandun yun. Tangible. Kasi mga bata, hindi pa naman nila alam ang quality eh. They want quantity. Quantity. Diba? Yes. Hindi pa uso sa kanila yung quality time. Yes. Quantity ang hinahanap ng mga. Laging gusto nila every single seconds kasama kanila. Alam ko yan kasi I have a 2-year-old boy. Walang ginawa, kagatrabaho ko sa sala, sihilahin ako, papalipat yung TV. Minsan tinutulak niya ako sa sofa at uupo siya sa akin. Mga ganon. At saka 'di ba ang spelling ng love nila is T-I-M-E. Hindi naman L-O-V-E. Ang galing, bro. Sa'yo ko lang yan. T-I-M-E. Galing. Ganun nila ni-spell ang love eh. Hindi naman L-O-V-E talaga. Yun. So, nag-research ako. Canada, okay. Sabi ko, tapos may mga nakita ako sa group chat. Doon ko nakilala si Ate Darling. Hi, Ate Darling. Shout out, madam. Baka naman. Dami ng bahay yan. I-vlog din natin yan next time. Doon ko nakilala si Ate Darling. Siya rin yung naging courage sa akin. Siya rin yung naging tool paano kami nakapunta dito. Tapos, pinrocess niya yung letter of acceptance ko dito. Nung unang tumawag pa yun na madaling araw, sabi niya, Paul, baka pwede mong i-scan ulit kasi parang hindi maganda yung pagkaka-scan ng documents. Pagka-scan ko, after few hours, meron na akong LOA. Wow. Ang bilis. Okay. Tapos sabi ko nag-DIY lang kasi ako. So, yun, sinubmit ko yung profile namin. Nag-submit ako ng November. Pero ang ginawa ko, kami muna mag-asawa. Ang ginawa ko, ini-strategize ko kasi I have limited funds. Kasi nga nalagay na sa investment. So, nag-apply ako tsaka asawa ko, ng November 2020. December 2020, approved na kami. Okay. Tapos, nung na-approve, saka ako in-apply yung mga bata. In-apply ko sila ng January. In-apply ko sila ng Feb 2021. So, ang in-apply mo is student, di ba? Student. Anong course kinuha mo nun, bro? Kuha ko ng Business Management, International Business. International Business Management. Okay. It's a postgraduate business management. Postgraduate. Kasi ang tinapos mo sa Pinas is Business Management. Business Administration. Business Administration. So, related talaga. Related. Kasi dito, bago ka makakuha ng postgraduate mo, kailangan talaga, di ba, related do sa course mo. Okay, tuloy bro. Yun, so, in-apply ko sila ng Feb 2021, medyo nag-ready na kami na umalis, di ba? March of 2021, na-COVID kami mag-asawa. Na-COVID kami. And that time, that's Delta. Yung Delta virus. Delta virus. Ang asawa ko, nakakagalaw pa siya. Nakakakilos. Nakakakilos siya ng normal. She's positive pero asymptomatic. Nakakakilos siya ng normal. Okay. Ako, 50-50. Critical talaga. Grabe. Yung oxygen ko bumaba ng 79. Ubo ka ng ubo niyan, yung mga oras? Ubo ako ng ubo. Sipon. Gano'n. Tapos, hindi ko magawa to. No. Ay, ganun hirap. ba? Hirap ka na huminga. Okay. Tapos, gumawa na ako ng video. Nagpapaalam na ako sa kanila. Sinabi ko na rin ng password ng mga insurance policy ko. Everything. Okay. Just in case. Yung mangyari, di ba? Okay. Alam nila saan sila kukuha ng claim. Okay. Importante yun eh. Ayun. So, ginawa ko na lahat yun. Tapos, miracle lang ulit na may kaibigan kami na may anak na may autism. Siya yung nagdala ng oxygen sa bahay. Babae siya, may kasamang autism na anak. Ano siya? Malapit na kaibigan? Malapit na kaibigan. Okay. Tapos dinala niya talaga yung oxygen. At yung best friend ko din na kahit wala siyang mask, inano niya yung sarili niya eh. Para sinugal niya yung sarili niya para makapag-oxygen talaga ako. Okay. Para may akit yung oxygen sa taas. Okay. Kasi di talaga ako makahinga. In fact, may COVID ka nun, bro. May COVID at ako. At hindi ka na makahinga nun. At si Mrs. naman meron din asymptomatic. Okay. So, una, tapos may until such time na dumating na yung ambulance, pero dinala kami sa public hospital. Nako. Tila balde yan, bro. Nung nasa public hospital kami, nakaupo lang talaga kami. Alam mo yung plastic na upuan? Orokan.
Oh, mga gano'n. Oo. Tapos nakapaligid sa akin talagang nangihina May na. COVID din. Mahit-maya may namamatay. Sus! Talaga, bro? Na-witness namin. Kayong dalawa? Kami dalawa mag-asawa na namamatay yung mga kasama namin. Sa upuan? Sa upuan. Grabe, katakot. Oo, sabi ko, hindi ko na ata makikita ang Canada. Kasi nga, hindi na ako makahinga. Oxygen na lang. Okay. Pero dasal lang kami ng dasal ng mag-asawa. Sabi namin, yung best friend ko, pinaghanap talaga kami ng hospital. Hanggang sa mailipat kami ng private, doon kami na-treat. Wow. So, yung kaibigan mo, yung nagdala ng oxygen, siya rin yung naghanap ng hospital Yung asawa niya. Yung asawa niya. Pero sino nag-shoulder ng mga expenses niyo doon? Kami. Kayo na. Okay. Baon na namin dapat sa Canada Supposed yun. Naubos to be. pa. Oo. Kasi wala namang healthcare sa atin sa Pinas talaga. Although may insurance kami, yung insurance namin sa Singapore, pag umalis ka doon, automatic wala na pag hospitalization. Okay. Hindi mo siya may co-continue. Okay. So kumuha kami sa Pilipinas, pero hanggang ang kaya lang nila i-cover 100,000 pesos. Ang mahal ng insurance sa atin. Di ba? Kaya nung na-hospital kami, laki ng bill na nagastos din namin. Siyempre, dalawa pa kayo. COVID pa yun. Oo, dalawa kami. Yung remdesivir na tinutusok, 25,000. Para saan yun? Para mamatay yung virus? Oo. So, ilang araw kayo sa ospital nun? 1 week. 1 week din. 1 week magkano din. per day niyo mga... Basta ang naging bill namin after insurance ay nasa 600,000. Woo! Diba, baon na namin. Baon nyo na yun. Kayong dalawa yun. Kami dalawa yun. Pero yun, God is good kasi pagkalabas namin ng hospital, doon na lumabas ang approval ng mga bata. Approval ng mga bata. Okay. So, will talaga ni Lord na mapunta kami ng Canada kasi na-surpass namin ang COVID. Na-approve ang visa ng mga bata, sabay-sabay kami nga alis. Yung budget nyo natagpas. Pero buti bro, may natira pa kayo na nagamit nyo na nag-move kayo ng Canada. Meron pa naman. Tsaka siyempre may mga tumulong ng mga kamag-anak din. Yeah, should be. Para makapag-start. Yes. So, pumasok na kayo ng Canada as family 2021. May of 2021. May of 2020. As a student. Yeah, March 2021, COVID. April 2021, approve yung mga bata. May 2021. Sa Canada. Canada na kayo. Welcome to Canada. Oo. Grabe, ang galing bro. Tapos, bago kayo pumunta dito, nag-research na kayo saan kayo mangungupahan ng bahay, di ba? Ganun. Yung buong angkan kasi ng asawa ko nandito. Solid din pala no? Ano kayo, Ontario din ang bagsak nyo? No, Cambridge. Cambridge. Pero nag-quarantine muna kami sa Bradford. Nag-rent kayo ng doon? Ng lugar. Ng quarantine house. Kasi that time required mag-quarantine. So, magastos. Sa ibang bansa. Oo. Magastos that time. That time. Alam ko yun, yung paggaling sa airport, hindi ka allowed dumirekta agad sa family mo. Kailangan, pag wala ka maipakitang papers mo na may quarantine room ka, magbabayad ka sa hotel na i-allocate sa'yo ng mas mahal yun. Mas mahal yun. So, nag-quarantine kayo doon ng 1 week, tapos nag-diretso na kayo sa Cambridge. 2 weeks kami nag-quarantine, tapos diretso ng Cambridge. Okay. So, doon sa quarantine nyo, bro, magkano yung nagastos nyo sa pag-stay nyo doon sa... Ano lang yun? Affordable naman. Nasa 2,200 lang binayaran namin. For 2 weeks? For 2 weeks. Affordable. Kasama na yung pagkain. Kasama na yung pagkain. Okay. Unlimited yung food. Ano siya bro? Rooms? It's a townhouse. Sa townhouse. Okay. So, lahat ng mga tao doon naka-quarantine sa townhouse na yun? Oo. Okay. 2,000 for 2. Tapos kasama na yung pagkain nyo umaga, tanghali, gabi. Paano yun dinadala sa pinto nyo? May malaki siyang fridge, tsaka meron siyang ang talaga pantry na puno-puno na pagkain. Okay. So, kukuha ka na lang or iluluto mo yung gusto mo. Tapos may maglalagay na lang doon? Hindi, good for 2 weeks talaga yung supply. Nakaset na doon good for 2 weeks. Okay, talagang no contact talaga pagdating sa labas. Tapos, dumiretso na kayo sa kamag-anak ni Mrs. Yeah, after ng quarantine. Okay. Doon kami nagstay sa basement muna. Sa basement muna, okay. Tapos, kailan start ng schooling mo noon, ng mga panahon na yan? Nag-schooling na ako noon, online. That's good. Kasi kung babiyahe ka from Cambridge all the way to Brampton, Mississauga, talaga kulang yung oras. It's an hour drive. Drive yun. Wala pa kami sasakyan that time. Yes. Buti na lang online. Online, okay. Okay. So yung 2 terms ko, puro online lang yun. That's good. Yung 3rd term, doon lang kami nag-face-to-face. So yung mga panahon na yun, si Mrs. naghanap din ng part-time job? Yeah. Naghanap din siya ng... unang work ni Mrs. dito sa bangko. Bangko agad? Teller? Yeah, teller. Kasi dito, pag yung kagaya natin, yung asawa natin nag-aral, o ikaw nag-aral ka, yung partner mo is allowed na mag full-time job.
At ikaw allowed ka rin magtrabaho. Pero, Trabaho, 20 hours. 20 hours per week. Yung mga panahon na yon. Kasi recently, di ba ito? Pwede sila mag full-time ngayon eh. Ang alam ko yung mga nag-apply na, mga applicants na nag-submit ng application nila prior to October of a certain date of last year. Okay. Pwede sila mag full-time. Pero after that day, balik sa 20 hours. Okay. Yung pala yun. Kaya pala yung housemate namin eh, full-time ang trabaho niya. Yung pala yung cut nun. So, dalawang term kang nag-online. Yung dalawang term na yung kalahating taon. Mga ganon. 1 year. 1 year? Wow. Bali 1 year, di ba? 1 year. 1 year. So then, after nun, nung may trabaho na si Missy sa bangko, naisipan niyo na mag-move dito sa Mississauga? No, nung kailangan na mag-face-to-face. Nung kailangan mag-face-to-face, nag-move na kayo sa Mississauga? Nag-move na kami na Mississauga. Okay. Pero bro, buti, kaya niyong sahod ni Mrs. yung rental niyo sa basement. Kasi dito, ang mahal ng rental dito. Dito sa Mississauga? Yeah. Actually, bago kami pumunta dito, nag-open na kami ng GIC account. Okay. So, maganda rin sa mga aspiring international students pakinggan nyo. Na meron talagang nakalaan. Yes. Kasi ang hirap ng wala ka talagang baon. Yes. Yung sa palaran lahat, mahirap. It's challenging. Mahirap. So, meron na kami na itabi naman na. Para That's good. Ang sinop nyo rin sa pera talaga mag-asawa. Siya. Tapos bro, paglipat nyo dito, kailangan nyo ng sasakyan. At yung sasakyan na kailangan nyo, hindi lang basta SUV kasi 4 ang anak mo at 2 kayo ni Missy. So, hindi pwede yan. Kailangan at least 9-seater ba? 8-seater? 7-seater. 7-seater, di ba? Yun din ang isang maganda na meron kang community sa isang lugar. Like siya, yung mga kamag-anak niya nandito. Siyempre, sinishare din namin mga plano namin. Sabi namin, balak na namin kumuha ng sasakyan. Yes. Noong una, second hand lang para walang amortization na binabayaran. Kaso, ang laki ng insurance. Yes, totoo yan. Ang laki ng insurance. Tapos, sinabihan kami ng tita niya, why don't you go to any dealership and choose whatever car you want and use my credit score. Kasi wala pa kami credit score that time. Yes, wala pa talaga. Nga pala, credit score is very important dito sa Canada. Kasi paliwanan mo sa kanila, bro. Ano ba yung credit score na yan? Yung credit score, yun yung parang gaano kaganda yung credit profile mo, gaano ka... Kung marami ka bang utang. Okay lang na may utang ka, pero kung nakakabayad ka na maayos. Nababayaran mo na maayos. Yung ginagamit mo dun sa up to certain percentage lang. Dito sa Canada, yung 30%. Okay. So, if you have a $1,000 credit limit, dapat hanggang 300 lang ang gagamitin mo. Yes, para makita nilang hindi ka gastado. Yung credit worthiness mo. So bro, saan ba nila makikita yung credit credit score na yan? Ako kasi gumagamit ako ng 2 app. 2 app. I use Borrowell and Credit Karma. Isi-search na lang sa Google yan. Yeah, search lang nila sa Google. Tapos pikiin mo doon yung lahat ng particulars mo at lalabas na doon. So importante yung credit score, especially mga estudyanteng napasok dito. Kasi eventually, pag kukuha kayo ng sakyan, titignan nila yan eh. Titignan nila yan. Ayun nga, going back, so wala kaming credit score that time. So yung tita niya yung naging way para magkaroon kami ng car. Yes. And blessing lang din agad yun kasi nilabas namin yung sasakyan nang wala kaming binayaran at all. Wow. 0 down payment. Tapos ang interest rate na nakuha namin ay 0.99% per annum. Per annum. Na hindi mo na makikita ngayon. Wow. 0.99% per annum. So, magkano yung bi-weekly nun ng sasakyan mo? Ang bi-weekly namin ay nasa 243 lang. 243. Okay. Tapos wala kayong down payment, no? Wala. Kasi ako dun sa CRV ko, 2021, ang down payment namin ni Mrs. is $4,000. Tapos ang bi-weekly ko is 210 every 2 weeks yan. Ang insurance ko ang solid, 400 plus, bro. Ganun din naman especially for newly driver din sa Canada, yung G2, ay grabe, sobrang mahal ng insurance nila dito. Sobrang, especially sa spot natin kasi ang dami aksidente dito eh. Especially sa Brampton, yeah. Kasi nung nasa Cambridge kami, ang insurance ko nasa 280 per month lang. Nung lumipat kami na Mississauga, nag-update ako ng address, tas tinawagan ako, ang nagbago yung insurance rate ko ng $520. Gulat na gulat ako. Sabi ko, sana pala hindi na ako nag-update, pero we need to update. Kasi in case na magkaroon ng accident, hindi nila sasagutin. Hindi nila sasagutin pag hindi mo in-update yung address mo. Actually, sa bro, kung sa Markham kayo napunta, ang baba ng insurance doon. Talaga? Yeah, sa Markham. Tsaka sa Vancouver, shoutouts doon sa best friend kong si Melvin sa Vancouver, 100 plus lang insurance niya doon.
Sobrang mura. Kasi, nakabase yan kasi sa anong klase ng mga driver meron sa lugar na yan. Singit ko lang saglit, bro, kasi dito, nagdadrive tayo, di ba? Walang isang linggong lumalagpas na hindi ako nakakakita ng aksidente. It's from 2 accidents to 3 accidents, o minsan nga 5 araw kung talagang tuloy-tuloy nakikita ko may aksidente. Ganun kalala ang aksidente dito. Hindi ko alam kung anong meron ba sa mga tao dito, bakit masyadong hot-headed sa kalye. Yun yung isang factor kung bakit nasisira, nai-spoil yung market dahil din sa behavior ng mga tao. Okay, bro. Going back. Ayun lang. So, importante na, since we are building a good relationship with Canada, so kailangan na, din tayo sa pag-update ng mga information natin. Wala tayong ginagawang illegal ba? Oo. Na ikapapahamak natin in the future. That's for sure. Kaya sabi ko, masakit sa bulsa na tumaas ang insurance ko, pero mas maganda na yun. Yes. Kesa naman sa pagdating ng araw, ma-question ako, bakit hindi ka Yes. nag-update? Diba? Mas maganda na yung clean and good record tayo lagi. So, nagtuloy-tuloy na yan, nag-face-to-face na kayo, tapos noong mga panahon yun, nagpa-part-time job ka? O wala pa? Yes, nag-part-time job ako. Marami akong part-time job na pinasukan. O akala ko naging part-time job mo lang, yung nagkasama tayo sa trabaho dati. Co-op ko na yun. O co-op mo na pala Co-op ko na yun. Co-op is OJT? Parang OJT sa OJT sa Canada. Ang tawag is co-op. Okay. So, ano yung mga naging part-time job mo during the time na nag-i-schooling ka? Ang schooling mo is 3 araw lang, di ba? Sa 3 araw lang. So, yung mga time na wala kang pasok, yun yung nagpa-part-time ka or nagpa-part-time ka pa rin after ng school mo? Yung mga araw na wala lang akong pasok. Okay. Kasi nakatira kami sa Cambridge, so walang masyadong trabaho sa area na yon, di ba? Nag-part-time ako sa isang shipping company, pero admin naman ang trabaho ko. Oh, that's good. It's office job pa rin naman. Oh, hindi warehouse. Hindi warehouse at least. Nasa loob ako ng warehouse. Yes. Pero office job. Yes. I mean, kasi pag sinabing warehouse, talagang physically inclined ka dyan. Magbubuhat ka ng box dyan. Like what I did during my first days here in Canada. Yun yung trabaho ko. Until such time na lumipat kami ng Mississauga, dahil malayo na yung biyahe, nag-resign ako doon. Ang hirap maghanap ng part-time dito. Nakakuha ko ng isang part-time sa isang warehouse na naman. Warehouse. Ito yung parang gumagawa ng mga solar. Solar panels. Solar panel. Okay. Pumasok ako ng 7 p.m., lumabas ako ng 7 a.m. 7 p.m. to 7 a.m. To 7 Graveyard. Graveyard. Okay. Kinabukasan din ako pumasok. Bye-bye! Ang hirap nun, bro. May pamilya ka, may anak ka pa. Hindi ko kinaya. Hindi. Ako nga rin eh. Ako, sa kagustuhan kong mag-part-time job din, pero pag naiisip ko yung anak ko, gustong manood ng Cocomelon kasama ako after work. Ang hirap din eh. Hindi ko talaga maano yung iba talaga pag may anak ka na, bro. Iba na yung yung magiging mindset mo pagdating sa buhay. So going back, nagtatrabaho ka na, hindi ka tumuloy doon kasi graveyard. Nakakuha ka ng ibang trabaho na naman. Nakuha na. Yun na nga yung sa Saraba. So doon na tayo nagkakilala. So then, bro, until December, nandun ka pa rin ba sa Raba? Umalis ako sa Raba April this year. So, nung natapos yung schooling mo, last December, nandun ka pa rin pala sa Raba? Tinuloy ko pa. Okay. So, ngayon, tapos na yung tapos na yung schooling mo? Tapos na. Kailan ang marcha nyo? Nag-marcha na kami nung July. Nag-marcha na kayo nung July, last month. Congrats, bro. Congrats. Thank you. So, ano yung course na tinapos mo, bro? Business Management. Natapos siya 2-year course. 2-year program. 2-year program. Okay. So, okay, bro. First thing, ano yung nag-udyok sa'yo? Bakit Canada? Okay, yung nabanggit ko kanina, nung nagre-research talaga ako, aside from the fact na si Canada lang ang open for new immigrants that time, yung importance na magkakasama yung pamilya. Yes. Na hindi kayo maghihiwa-hiwalay. Yes. Tapos, sabihin mo nagmahal man yung pathway ng estudyante, pero I consider it as an investment. Yes. Kasi libre pag-aaral ng mga bata. May free healthcare. Yes. Diba? And kapag during tax season, meron ka nang natatanggap sa gobyerno. Yes, diba? Sa tinagal-tagal natin sa Singapore, wala tayong naranasan ganun. Wala. Diba? At saka sa bansang to, never kong naramdaman na third-class citizen ako. I feel solid, like, bro. Yes, totoo yan. Walang discrimination dito. Walang discrimination. Ramdam ko talaga na parang Canadian din ako. Everything is equal. Everything is equal. Kung ano yung benefits na nakukuha ng mga local. We're getting the same thing. We get the same thing. Yeah. Same privileges, same benefits. Walang lamangan. Bukod sa mga nabanggit mo na yon,
may nakukuha pa tayo sa mga anak natin na para din sa kanila. Child tax, di ba? So, 4 yung anak mo, so 4 din nakukuha mo, di ba? Until 18, di ba? Until 18 years old, okay. So, yun yung isa sa talagang, I can say na talagang mahal nila yung mga bata dito sa Canada at mahal nila yung mga citizen nila. From medical, healthcare, tapos child tax. Talagang, ikaw na lang yung hahawak ng pera kung saan mo gagamitin. Kung gagamitin mo sa pawalda, sa shopping, wala. Pero kung gagamitin mo para sa ikabubuti ng mga anak mo, that'll way for good. Yan din yung sa akin So bro, may mga namimiss ka pa rin bagay sa Singapore. For sure. For sure. Madami din naman. Unang-una yung mga kaibigan na nandun pa. Diba? Yung mga kaibigan na nakasama mo for how many years? Gano'ng kakatagal sa Singapore, 14 years kami din 14 years. Ako, 11. Tsaka ako bro, ang namimiss ko naman sa Singapore, yung convenience. Transportation-wise, train system, 3-4 minutes, andyan agad. Bus, 2 to 5 minutes, andyan ang interval. Sobrang mabilis. Kada kanto, mayroong hawker, may karinderya. Kada kanto may ATM. May mall. Talagang hindi ka makakapagdahilan sa boss mo na late ka dahil traffic, dahil mababatukan ka ng amo mo. Yun yung mga certain things na na-miss ko sa Singapore. Aside from, chili crab, mga masarap na pagkain nila doon. Masasarap na oily and salty food. Yes, solid pa rin bro. Sige, mag-green tea na lang ako bro. So ano pa na-miss mo doon bro? Yun, yung mga nabanggit mo, yun din naman na nami-miss namin. Yes. Pero other than that, we're happy kung nasaan kami ngayon. Yes, same. Kasi, I couldn't ask for more kasi kumpleto kami. Yun talaga yung goal namin. Kasi sama-sama kami. Diba? Mas okay na, bago kami pumunta dito, may mga nagdi-discourage sa amin. Bakit ka pupunta ng Canada? You'll go back to zero. Yes. Mag-a-adjust ka na ng panibago. May hirapan lang kayo. Basta ang naging prinsipyo ko lang that time, hindi bali ng mahirapan ako. Basta ma-witness lang ng mga anak ko na nagsusumikap kaming itaguyod sila kahit nahihirapan kami. Wow! Galing, bro! Yan sinasabi ko. Kaya gustong-gusto kitang kausap, bro. Sobrang ang daming mga wild cards na mapipick up from the air na magagandang lessons. Solid. Kinikilabutan ako sa mga yun ang naging motivation ko. Hindi ba na mahirapan? Basta alam ng mga anak namin na tinaguyod namin sila. Yes. Kahit nahihirapan kami. Tsaka eventually, bro, itong ginawa natin para sa mga anak natin, para talaga sa kanila to. Kasi tayo, nasa age na tayo ng, paano na tayo eventually, ayoko sabihin, sinabi mo sinabi mo pa. Hindi, kumbaga, nasa age na tayo ng sobrang maturity na at ito ay para sa kanila na talaga. Tama. Tama rin yung naging decision namin ni Mrs. at kayo, tama rin yung naging decision nyo. So, wala ka bang pinagsisihan, bro? Kahit na sobrang lamig tuwing Wala, actually, ini-enjoy ko nga yung lamig. Nox! Kasi dito, bro, 3 months lang ang nag-init. Ito, lumalamig na naman kami ngayon. Okay, grabe. Sobrang So, yung mga bata, they are looking forward na sa winter kasi nakakapaglaro pa rin kahit papaano. Oo nga We always make sure na meron pa rin kami activity kahit winter para hindi mabore. Paano ibang gala nyo itong summer? Itong summer, di masyado, pero marami kaming gatherings. Okay. So, church gatherings, friends gatherings. Friends gathering. Basta lahat ng gathering. Oo, ganyan. Andami. Ito talaga, lagi kong sinasabi, dito sa Canada, talagang napaka-family-oriented ng lifestyle dito. Laging ang gathering dito, hindi mall Laging, alam mo yun, backyard party, house party, overnight ng mga good friends. Laging ganun dito. Laging ganun ang diskarte kung paano mag-happy-happy ang mga tao dito. Kaya talagang, iba yung feeling bro ng North Ibang feeling sa North kaysa sa Singapore kasi ang nakakapagpasaya sa amin dyan ng misis ko, bro. Shopping. Di ba, shopping? Shopping. Talagang, tinan mo parehas kami galing Singapore. Pero ayun talaga yung bukang bibig ng mga tao. At eto nga pala, sabihin ko na rin si Brother Paul. Grabe collection ng mga loafer shoes ng mga alam mo yung Tods ba yung Brandon bro? $500, $700. Grabe. Wala na yun. Binenta ko na po. Ang mahal. Grabe. Ang grabe. Yun nga kumbaga, mamimili ka talaga kung gusto mong tumanda ng shopping lang or gusto mong tumanda ng may healthy na family. Yeah, tama. Sobrang. So bro, meron ka bang ma-advise? Sige, bago ko tuluyan. Kumusta yung application ng PR niyo? Nag-lodge na ba kayo? Wala pa. Pero may profile na kami. May profile na kayo. Ano yung entry na niyo? Meron akong OINP for international students. Oh, that's good.
tsaka express entry. Solid yung OINP bro. Diyan kami na na-approve sa OINP. Okay. Ano kami, naghintay lang kami sa perfect timing. Pero nandyan lang yan. Yes, bro. In the end of the day, bro, lahat ng mga kaibigan namin na PR, kahit yung pinaka-best friend ko, shout out bro Melvin from Vancouver. Kaka-PR lang niya last few months ago, bro. Ito na yung kasunod, yung isang tropa ko dito. Amen to that. Yeah. So, bro, any suggests or any mga words na pwede mong sabihin sa mga nagpaplano mag-estudyante dito na may kasamang family rin? Okay, yung pagpunta ng Canada, marami namang ways. Do proper research. Tingnan nyo kung saan magmamatch yung profile ninyo. If you are eligible to enter as a immigrant, do so. Diba? Kung meron naman kayo makikitang employer na willing mag-support with LMIA, grab the opportunity. Kung wala talagang ibang option kung di mag-estudyante, magastos nga lang, pero malaki naman ang return of investment. Yes. And I just want to share, after my graduation, may 3 company nag-offer sa akin na nag-aagawan. See? Hindi naman sa pero okay. Doon ko nararamdaman yung sense of achievement na pinagpaguran ko to, nag-invest ako ng malaki halaga for my studies. Ngayon, I'm reaping what I've sown. Diba? So, kaya ako nakapag-work from home kasi 3 yung nag-offer sa akin. So, wait. Work from home ka ba ngayon, bro? Work from home ako ngayon. Wow! Monday to Friday. Monday to Friday. Solid. Okay. So, 3 yung nag-offer sa akin, pero syempre, tinignan ko kung ano yung mas convenient. Okay. So, syempre, work from home is convenient. Di ka na kailangan gumising na maaga, bumiyahe, magpagasolida. Correct. Okay. So, di ba? Economically wise. Yes. So, yun. So, meron din naman balik. So, ang advice ko, basta do proper research, tingnan nyo kung talaga magmamatch yung profile. And kung pera pinag-uusapan, just take it as an investment kasi babalik yan. Yes. In so many ways. Siguro kami nakabawi na rin sa anak namin. Siguro. Yung pinanganak namin . Well, I would say na just to encourage yung mga nagbabalak, if you are a temporary resident na pumasok, on your 18th month, you are eligible to receive funding para sa mga anak ninyo. Yes. And since we have 4 children, alam nyo na, just do your math. Do the math. Kayo na rin na mag-research. Hindi namin sasabihin kung magkano, pero magugulat kayo. We're grateful. We're grateful na nandito Sarap kami. Sarap. Masarap. And I would say, nabawi na rin yung tuition fee ko. Bawi na rin. Yun nga lang, try to put in your heads, in your mind na kung ang lifestyle nyo is shopping, gala, hindi masyado dito. Iba ang gala dito. Mostly talagang kasama family banding. Pupunta kayo sa summer sa Tobermory, pupunta kayo sa beach, pupunta kayo sa trekking. Yun yung talaga dito. Hindi may maraming malls dito, pero hindi siya yung pinaka-trend ng family dito . Especially we are Asian. Kahit na nasa Canada, we are more banded pagdating sa mga family natin, sa parents, kapatid natin, pinsan natin, o sa mga kaibigan nating malalapit sa atin. Mas tayo doon. Mas yun yung galaw natin pagdating dito sa Canada. Tsaka mahilig tayong kumain Solid. Totoo yan, bro. Totoo yan. Proven naman, di ba? So, bro, meron kang gusto mga batiin na friends, relatives sa Pilipinas, friends sa Singapore, anyone? Okay, yeah. I would like to greet all my friends in Singapore, especially sina Kuya Ronel, Ate Loida, sina Kuya Matt, and Ate Persh, lahat ng mga kasama namin sa CCF, Punggol people and Sengkang people. At saka yung family ko sa Pilipinas. Kasi tatay, magpagaling ka. Tay, pagaling po kayo, tay. Okay lang si anak nyo dito. Healthy. One day, kayo naman. Yun nga, plano ko rin sana in the future, pag nakabuelo na, kunin ko rin yung parents na. Ganun talaga tayo . So, mga friends mo dito, church, nababatiin? Yeah, mga GDP family, PCC God's dwelling family. place. Yeah, God's dwelling place. Kuya Rolly, hi! Mga friends namin sa Raba. Tita Leonor, Titina, Tita Ann, Ate MJ. Ate MJ, wala na doon. Wala na si Ate MJ. April, hi. Irish, hi. Yeah. So yun, bro. We had a good time too with Raba naman. Yeah. That's true. At Raba yung nakatulong sa permanent residency namin. Kaya we love Raba. Bro. Wala tayong dyan. So, any more, bro? Wala na. Yun ako, basta yung mga nagbabalak pumunta ng Canada, maganda dito. Maganda dito. Pero syempre, hindi namin pinapangako na hihiga kayo sa bed of roses. Yes, yun. Wag so, nilang may mga thorns yun. din naman. But when you learn how to
pick up those thorns, mas magiging madali sa inyo. Galing! Kaya ako bro talaga, ito, masasabi ko lang sa, ano natin ito, sa kwentuhan session natin na to, hindi ako nagkamali sa pagtanong sa'yo ng one time. Invite ko kaya si Paul, kung pwede siya. Kasi alam kong dito, bro, ang dami nating mga kaibigan, especially me, ang dami kong friends na may magagandang istorya ng buhay, nakagaya din sa inyo. Pero not everybody is willing to share that very good story na pwedeng i-share sa platform na to and people can learn from it. Hindi lahat meron kasi iba mahiyain, yung iba nagtatago. So, for certain reasons. Pero I'm so glad, I'm very thankful for you, kay Mrs., sa 4 na kids mo, for, giving us opportunity to bond with you guys. Nag-dinner pa tayo. Salamat. It's a pleasure, Oh, bro. kaya, bro, ako, tas, kumbaga, hindi lang yon, pati yung, alam mo yun, yung mga take away na narinig ko sa mga salita na galing sa'yo. Kung baga, iba rin yung narinig ko sa mga unang na interview ko at sobrang iba rin yung narinig ko sa'yo. Sobrang gagandang aral, bro. Kumbaga, yung perseverance, ang daming dumaang problema, COVID, yung nawala yung yung budget nyo. Ang dami, sobrang dami. Pero at the end of the day, God is really there to support you. Amen. Kumbaga, hindi man natin alam, bigla-bigla na lang dating sa isang lasenggong mama, binigyan ka ng 200, Exactly. 100, at hindi makapasok yung susi, binigyan ka another 100, 200, mo si Mrs. Talagang nakita ko kung gaano mo kamahal yung asawa mo, yung family mo, at lahat gagawin mo para sa kanila. And one thing is for sure, kaya ka nag-move dito, it's not because of you and your wife lang. It's because really, para sa mga anak, para sa mga bata. So, yun. Sobrang masaya ako sa vlog natin, sa kwentuhan session natin na to. At sana sa mga susunod, marami pang ganito na kwentuhan session ang pwede naming i-share sa inyo na hindi lang kayong natututo. Natututo din ako sa mga nakakausap ko. And I'm very, very thankful for giving me such a good friend, Mr. Polino, ang taong parehong pangalan at apelido. Hindi ko nakakalimutan yan. And that's all. Maraming salamat sa nanood. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Syempre, so you won't miss any single videos that we will be releasing soon. So maraming salamat. That's all. Adios!